Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Diyos ko po. Anong nagawa ko? Bakit? Teka. Dito ka muna sa tabi ko. Hindi. Hindi to dapat nangyari. Bakit hindi? Wala kang dapat ipag-alala. Magmamahalan tayo. Mali ito. Mali ito. Sandali. Maria Jose. Normal lang to. Pag-usapan natin to. Mahal ko. Mag-usap tayo. Mahal ko. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Nang higit pa sa inaakala ko. Bakit ko ito hinayaang mangyari? Ang tanga ko kasi. Naniniwala ba kayo sa kwento ng mga kamag-anak niyang baliw? Hindi kailangan magsinungaling ni Alejandro. Oo naman.
Walang lalaki ang magkukwentong niloko siya ng asawa niya. Naniniwala ako kay Bruno. Sinabi ko nang hindi nila kasama si Bruno. Siya ay tumulong para makita ang magulang niya. Yun lang, wala nang iba. Huwag ka na maghinala pa. Nararamdaman kong may mali dito. Diba? Sobra kasi ang malasakit kay Maria Jose. Maliban lang kung matagal na siyang kilala. Itigil mo na ang mga walang kwentang yan. Kung sino man ang gustong tumulong sa tao ay maaaring tumulong sa kanya. Gaya ng sinabi sa akin ng iyong kapatid, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag mong subukin ang pasensya ni Alejandro dahil sa walang kwentang yan. Sana nakita niyo kung anong reaksyon niya, Mama. Nang malaman niya na ang babaeng ang paslupang yon ay sumama kay Bruno. Hindi niya ba nabanggit na pareho kami ng hinala? Tumigil ka na, pakiusap Raquel. Isa pa, bakit parang ako lang ang nakakapansin na meron kakaibang nangyari? Baka naman may tinatakasan ng babae niyo sa kanila, Mama. Sigurado akong pinagtapat sa'yo ni Alejandro, pero ayaw mong aminin sa akin. Sinabi ko na sa iyong nalalaman ko. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Oh, excuse me. Nakikita ko na merong naghihinala na itong si Bruno ang may kagagawan nito. Kahit sino maaaring magkamali, Filipa, tandaan mo yan. Makikita mo. Alam ko darating ang tamang panahon. Pwede ba? Kumain na lang tayo, Filipa. O siya, sige, ma'am. Kamusta? Umalis ka dito. Bakit mo ako pinaaalis? Ano yan, ha? Paula! Tinatin ako kagabi kaya ayoko isipin nila na marumi ako sa katawan. Palagi sila nakamasid sa atin. Akin na. Ay, ate, palagi mo nalang iniisip ang mga sinasabi nila sa'yo. Teka, sandali, ate. May nangyari na ba sa inyong dalawa Wala, ni nagkakamali Alejandro ka. kagabi? Hindi ako makapaniwala. Porke ba magkasama kami kagabi? Ibig sabihin may nangyari na? Ano ka ba naman, ate? Huwag ka na mahiya. Magkapatid naman tayo, di ba? Tama na, sinabi ko na sa'yo. Napipikon na ako sa'yo, Paula. Sige. Wala ka namang tiwala sa akin eh. Okay. Ay, nagugutom na ako. Okay lang ba kung mag-almusal tayo kasabay sila Victoria? Hindi ko alam. Hindi yan dapat pag-usapan ngayon. Ay, naku, ate. Magtapat ka nga sa akin. May nangyari na sa inyong dalawa ni Paula, Alejandro. sinabi ko na sa'yo, hindi totoo yan. Ano ba? Magandang umaga. Ipinadala po ni Senyorito Alejandro. Tutuloy na po ako. Sige, tuloy ka. Meron kan sa mga bulaklak. Salamat. Tawagin niyo lamang po ako kung may pag-uutos Napakabait kayo. na Ezekiel. Pabasa, ha? Pabasa na. Sige Akin na, hindi yan ganun ka-espesyal. Madali lang naman kasing tawagan ang sekretarya niya para sabihing magpadala ng mga bulaklak sa akin. Pero nag-effort siya sa pagsusulat sa letter na yan, ha? Huwag kang magulo. Akin to. Ay, Magandang umaga, mahal ko. Pasensya na kung hindi ko personal na ibigay ito sa'yo. Maaga kasi akong pumunta sa opisina. Kung gusto mo, kumain na lang tayo sa labas mamaya. Si Augusto ang maghahatid sa'yo. I love you. ate, anong sabi? Kakain kami sa labas. Ang sweet naman. Hindi ako sasama. Ano? Bakit? Inaalala ko kasi si Itay. Ay, wala namang masama kung sasama ka, ate. Tignan mo, ha? Ikaw ang mas matalino sa ating dalawa, ate. Pero sa ibang aspeto, wala ka namang sinabi. Mabuti nga iniisip na ni tatay ngayon ang bawat desisyon na kanyang gagawin bago siya kumilos. Nasisiguro ko na nagtatago lamang siya at naghihintay na lumipas ang pananakot ni Bruno. Sigurado ako, ate, na hindi makakagawa ng masama ang tuwag na yun dahil kapag nangyari yun, para siyang nagtampo sa bigas. Para sa kanya, hindi pa ito ang tamang pagkakataon at nasa panig natin si Alejandro. Paano kasi? Natatakot ako. Baka paglaruan niya lang ako. Eh di kung ganun, ate, makipaglaro din tayo sa Bruno na yun. Pwede ba, ate, mag-enjoy ka na lang? Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga.
Ang mahal kong bayaw. Laging abala sa trabaho ah. May kailangan ka na naman ba, Roberto? Ang totoo. Oo. Ubus na agad ang allowance mo? Nagkaroon kasi ng di inaasahang gastusin eh. Hulaan ko. Sugal. Tama. Alam mo kung hindi na sapat sa'yo ang allowance na ibinibigay, hey, magtrabaho ka. Sandali. Alex, anong problema? Kailan ka pa naging kuripot sa pera? Sabihin mo nga sa akin. Hindi naman, hindi problema ang pera at alam mo yan. Ang inaalala ko lang ay nasasanay ka ng lustay ng perang galing sa akin na hindi mo pinaghihirapan. At anong kasunod? Sasabihin mong magtrabaho na ako sa'yo? Hindi pwede. Wala kang alam. Pero, ikaw na rin ang nagsabi niyan. Ibabalik ko sa'yo ang sinabi mo. Oo ba? Sige. Ano yun? Gusto kong subaybayan mo si Raquel. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong guluhin muli si Maria Jose tulad ng dati. Gusto kong balaan mo ang mahal mong asawa na sa susunod na gagawin niya yon, wala siyang mahihinging pera sa akin. Maliwanag kung ganun. Mabuti siyang asawa. Bilib talaga ako sa kanya. Bibigyan kita ng tseke. Kung gano'n, nagkamali ako. Pero ginawa ko lang yun bilang paglalambing. Aalis si Maria Jose. Kakain sila ni Alejandro sa labas. Sino may sabi? Ang madaldal na si Ezekiel. Pagkatapos ng ginawa sa kanya, nakuha pa niyang yayain kumain sa labas? Kung sinasabi mo sa kanya na laging uunawain si Bruno, hindi niya rin ba pwedeng gawin yun sa kanyang asawa? Dahil magkaiba sila, Filipa, si Bruno ay kapatid niya. At ang babaeng yun ay biglang dumating sa pamamahay na ito, hindi ba niya naisip? Hindi inisip ang alin, katulad ng pag-ibig niya. Oo nga naman, bakit hindi niya pakasalan? Tiniyak sa akin ni Alejandro na hindi niya pakakasalan. Naniniwala ka doon. Pero pag tungkol kay Bruno, ay hindi ka naniniwala. Pwede ba wag mo kong inisin at manahimik ka na lang? Hindi kita maintindihan. Ay sige, magbasa ka na lang. Mabuti pa nga. Samahan ko po kayo. Daroon po siya. Salamat. Wala ka naman po. Maraming salamat at naisipan mo na rin ako. Mag-ingat po kayo, Mama. Salamat. Dito po tayo. Salamat. Napakaganda talaga, Alex. At salamat din sa mga bulaklak. Hindi ka na sana nag-abala. Ito ang unang pumasok sa isip ko. Ang totoo, hindi talaga to ang una, kundi ikalawa. Masaya ako at nagustuhan mo. Ito na po, Ma'am. Salamat. Hello, Lombardo's office. Magandang hapon, miss. Ako si Pedro Samaniego. Natatandaan mo ako? Ako ang biyana ni Mr. Alejandro. Baka naman pwede mo akong ikonekta sa kanya. Wala po siya, sir. Ano? Kung gano'n, kumusta naman ngayon ang anak ko? Hindi ko po alam. Kung gusto niyo mag-iwan kayo ng contact number. Hindi bali na lang. Tatawag na lamang uli ako. Salamat. Sige po, sasabihin ko na lang.